Naks, inagaw ko na yan sa'yo. Ang arte mo. Sagutin mo na yan bago pa yan maagaw ng iba. Aniya at inirapan pa ako. Inirapan ko din siya. Pero naiisip ko rin ang sinabi niya habang nakatingin kay Lloyd. Sagutin ko na ba siya? Bumilis naman ang tibok ng puso ko na parang sinasabing, sagutin ko na siya. Kinakausap ako ni Lloyd habang nasa gitna kami ng biyahe. Pupunta kasi kami ng bayan para bumili ng merienda. Kung kami-kami lang, okay na sa amin ang banana cue na binibili sa amin at saka yung soft drinks. Haso, yung pinsan ko, nagpaparinig ng gusto na fast food at dinamay pa ako na nagkikrave daw ako nun. At eto na nga kami on the way sa fast food. Ngunit, ang isip ko ay wala sa sinasabi niya, kundi sa sinabi kanina ni Ben na dapat ko na daw siyang sagutin. Oras na ba? Oo na, gusto ko na siya. Pero dapat ko na ba siyang sagutin? Kung papatagalin ko pa ba ang panliligaw niya sa akin? Baka kasi mamaya maagaw pa siya ng iba. Napasimangot ako, parang hindi ko gusto yun. Aliana, nakikinig ka ba? Untag ni Lorenzo sa akin. Ha? Parang tanong naman sa akin. Bumuntong hininga siya. Hindi ka nga nakikinig. Kanina pa ako nagsasalita, puro ka lang tango. Hindi ka naman pala nakikinig. Palatak niya. Napakamot naman ako sa pisngi. Sorry. May iniisip lang kasi ako. Tumingin siya sa akin at tinaasan ako ng kilay. Ano na naman ang iniisip mo? Huwag mong sabihing ibang lalaki yan. Hindi no. Ikaw lang naman ang kaisa-isang lalaking iniisip ko. Sabi ko. At agad kong tinuptop ang bibig ko. Shit! Nadulas ako. Kinunutan niya ako ng noo pero nakaangat ang isang gilid ng labi. What? Oh, wala. Ang sabi ko, wala akong ibang lalaking iniisip. Nakangusong palusot ko. At ang sabi mo, ako lang ang lalaking iniisip mo? Nakangising dugtong niya. Napalunok ako kasabay ng pagkabog ng dibdib ko. Sinabi ko ba yun? Maang-maangan ko. Yes, sweetheart. Malinaw kong narinig. Di wow. Sabi ko na lang, huli na ako eh. Kung magpapalusot pa ako, baka magmukha lang akong tanga. Tumawa siya. So, ako ang iniisip mo kanina? Tanong niya. Napanguso ako at parang may stiff neck na tumango. Nagiinit na rin ang pisngi ko. So, bakit mo ako iniisip? Naninigas ang leeg na nilingon ko siya. Nabungharan ko ang malawak ng ngisi. Bakit? Ayaw mo ba? Nangungusong tanong ko. Siyempre gusto ko. Pero gusto kong malaman kung anong iniisip mo sa akin. Nangingisi pa rin sabi niya. Pati ang mata niya ay nangingislap pa. Kapilyuhan. Humugot ako ng malalim na hininga. Anong iniisip ko lang kung sasagutin na ba kita? Bigla namang napahinto ang sasakyan, nalulan namin na ikinatili ko. Kunot noong nilingon ko siya, nakatingin siya sa akin at nakaawang ang labi. Bakit ka ba? Napasinghap ako at nanlaki ang mata nang bigla niyang kabigin ng bato ko at talikan ang mariinang labi ko. Alus tumipre, ang bilis ng kabog ng dibdib ko. Ang pisngi ko ay tila nagliliyab na sa sobrang init. Sa tunang buhay ko, wala pang nangahas na humalik sa akin. Nataranta ako at tinulak siya. Medyo nahirapan pa ako dahil ang tigas ng katawan niya at tila may glue ang labi niyang nakadikit sa labi ko. Teka lang, Lloyd. Protesta ko na iniwas sa muka at ang mukha na niya ang tinulak ko. Na magiwalay na ang labi namin ay inatras ko ang katawan at sumiksik sa pintuan. Nanlalaki ang mata kong tumingin sa kanya. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko na para itong tinatambol at nakikipagsabayan sa busina ng mga sasakyan sa labas. Siya naman ay ilang sandaling nakatingin sa akin at kinabig ang manibela para igilid sa tabi ang sasakyan na lulan namin. Tapos ay muli siyang bumaling sa akin. Napalunok ako. Bakit ka ba biglang nang hahalik dyan? Nauutal at kinakabang tanong ko. Kumunot ang noon niya. Anong masama doon? Girlfriend naman kita, di ba? Aniya, sabay ngisi. Nanlaki na naman ang mga mata ko. Girlfriend ka dyan? Kailan pa? Nababaghang tanong ko. Ngayon, sinasagot mo na ako, di ba? Nakataas ang kilay na sabi niya at naglalaro pa rin sa kanyang labi ang ngisi. Napaawang ang labi ko sa sinabi niya. Anong sinasagot ka dyan? Hindi pa, no? Ang sabi ko lang, pinag-iisipan ko kung sasagutin na ba kita. Asik ko sa kanya. Ganun na rin yon. Sasagutin mo na rin ako at bakit pa papatagalin?
Nakangisi pa rin sabi niya at kumagat-labi pa habang ginagala ang mata sa aking mukha at nagtagal pa sa aking labi. Ah, ang kapal mo ha, di ba kita sinasagot? Kinakabahang sabi ko dahil lumalapit ang mukha niya sa akin. Pilit ko namang sinisiksik ang sarili ko sa pintuan. Dami mo namang sinasabi. Ayos na, nabitin ako kanina. Tinulak mo ko, nakangising sabi niya, at lalo pang nilalapit ang mukha sa mukha ko. Nanlalaki ang matang umiiling-iling naman ako. Tila may naghahabol ang mga kabayo sa dibdib ko sa lakas ng kabog nito. Nang halos isang dangkal na lang ang layo ng mukha niya sa mukha ko ay tinakpan ko na ang bibig ko. Lalo na naman siyang napangisi. Hindi ko alam, conservative pala ang girlfriend ko. Ay, sige na nga, hindi na kita pipilitin, baka bigla mo akong hiwalayan eh. Natatawang sabi niya at hinalikan ako sa noo. Umayos na siya ng upo sa driver's seat at binalik sa linya ang sasakyan. Ako naman ay umayos na rin ang upo habang higit pa rin ang hininga at kumakalabog pa rin ang dibdib. Pakiramdam ko, aatakihin na ako sa puso. Kinuha niya ang kamay ko at dinala sa labi niya at pinupog ito ng halik. Kumikiskis pa ang papatubong bigote at balbas niya sa balat ko. Akmang babawiin ko na ang kamay ko pero mahigpit niya itong hinawakan at ginisiyan lang ako. Nag-iinit at ang pisngi at nanghahaba ang usong. Inhirapan ko na lang siya. At doon na nga nagsimula ang relasyon namin bilang magnobyo. What took you so long? Salubong ang kilay na bungad ni Lloyd sa akin. Paglabas ko ng maliit naming gate, napanguso ako. Nag-ayos pa ako sabi ko. May date kasi kami ngayon at desisyon niya yun. Nakipagpalit daw siya ng off sa kasama niya para date namin. Hindi ko naman siya pinapasok sa bahay dahil ako na lang mag-isa. Si Banay maagang lumipat sa salon niya. Wala akong tiwala sa kanya at wala din akong tiwala sa sarili ko. Kaya ayan, masama ang mukha niya. Haba, nag-iingat lang ako. Wala kasi si Chang dahil pinuntahan ng isang kamag-anak namin na nasa hospital daw. Sus, kahit hindi ka na mag-ayos, maganda ka pa rin. Inis na sabi niya, tinagod ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Bago niya ako pinagbuksan ng pinto ng sasakyan. Ibang sasakyan naman ngayon ang dala niya at halatang mamahalin dahil sa tatak. Lalong naghaba ang uso ko sa kilig. Alam ko yun. Umisi siya. Hige na, pumasok ka na. Magigigil ako sa'yo nako. Sabay pisil niya sa pisngi ko at inalalayan na akong sumakay sa passenger seat. Ipinatong pa niya ang kamay sa ulo ko para hindi ako mauntog. Sa gitna ng biyahe ay puro lang kami kwentuhan ng kung ano-ano tungkol sa buhay namin at sa mga nangyayari sa paligid. Minsan naman inaasar niya ako. Kung hindi nga lang siya mapipikon, aasarin ko rin siyang matanda. Papunta kami ngayon sa resort niya. Pag-aari pala niya ang resort na pinakilala dito sa pinakakilala dito sa lalawigan, ang Villa Emerald Resort. Ilang beses na ako nakapunta doon noong college pa ako. Mga gala days namin ng mga kaibigan at kaklase ko. Maganda talaga ang resort at kompleto sa amenities. Masasarap po ang pagkain. Finalo ko ang page nun sa social media. Marami na ang nagbago at excited na akong muling makapunta doon. Simula kasi nang maging ganap na akong isang guro ay hindi na ako nakakapunta doon. Hanggang ngayon ay hindi ako makapaniwala na pag-aari pala niya yun. O anong swerte ko nga naman. Hindi lang pala siya simpleng pulis kundi negosyante din. Ang taray ng boyfriend kong matanda na pala desisyon at demanding. Oo, sobrang demanding niya at pala desisyon talaga. Stricto pa kung minsan. Para ako nagkaroon ng tatay bigla. At sobrang clingy pa niya kung minsan. Matagal pa ba tayo? Nagugutom na ako. Angal ko at hinimas ang tiyan. Tumunog pa nga ito. Tumawa siya. Mukhang gutom na gutom ka na. Mga 45 minutes pa bago tayo makarating sa resort. Kain muna tayo sa madadaanan natin restaurant. Tumango-tango ako. Gatas na may choco lang at tinapay ang inalmusal ko kanina. Hindi na nakapagluto ng almusal si Chang dahil maagang umalis. Tinatamad naman ako magluto. Sa isang bahay kubo style na 2 palapag na restaurant kami pumasok. Malaki ang restaurant. Presko at cozy ang dating. Pinati kami ng gwardyang nakatalaga sa entrance pagpasok namin. Pinati din kami ng mga staff. Ginitian ko sila at si Lloyd at tinaguan lang sila. May mangilan-ngilan ng kumakain ng almusal. Umakyat kami sa 2 palagpag.
Giniya kami ng isang waiter sa isang bakanteng lamesa malapit sa veranda ng restaurant kung saan dama namin ang preskong hangin. Maganda din ang tanawin dahil kaharap namin ang bundok na luntian. Dinampot ko ang menu na nilapag ng waiter sa harap ko at binuklat. Puro Pinoy food ang nasa menu, pero pang-almusal pa lang available at bet kong magkanin ngayon. What do you want, sweetheart? Untag sa akin ni Lloyd na tumitingin din sa menu. Gusto ko ng kanin. Sabi ko, you want fried rice? Tanong niya at tagangat ang tingin. Ang Inglesero naman ito. No, I want plain rice only. Panggagaya ko sa English niya. Gumisi naman siya. What else? Tortang talong and fried daing na bangus. Saka bigyan mo ako ng sausawan na toyo na may kamatis ha. Baling ko sa waiter. Yes ma'am. Sinulat na ng waiter ang order sa dala niyang maliit na stenopad. Kayo po sir. Baling naman ng waiter kay Lloyd. Ganon din sa kanya. Pero gawin mong 2 cup ang rice ko at isang black coffee. Ikaw sweetheart, ayaw mo ba ng kape? Umiling-iling ako. Di ako nagkakape, saka kakainom ko lang kanina ng chocolate milk. Soft drinks na lang yung sa akin, yung malamig na malamig. Malaki ang ngiting sabi ko. No! Ang aga-aga pa, magsa-soft drinks ka na? Mamimili ka na lang talaga ng ibang beverage. Kontra ng tatay, este ng boyfriend ko pala. Napasimangot ako. Ang stricto talaga ni tatay. Inirapan ko si Lloyd pero tinasan lang niya ako ng kilay at binigyan ng nagbabantang tingin na parang sinasabing, subukan mo lang. Makikita mo ang hinahanap mo. Sige, iced tea na lang. Maraming yelo ha. Sabi ko sa waiter. Tumango-tango ang waiter at aligagang nagpaalam na para asikasuhin ang order namin. Tinignan ko naman si Lloyd sa abala niya ngayon sa cellphone niya at tila may tinetext o chinachat. Napataas ang kilay ko. Sino na naman kaya ang katext niya? Babae? Nag-angat siya ng tingin sa akin. At saka ako kinunutan ng noo. Gumuso ako. Wala. Labas sa ilong na sabi ko. Ngumisi naman siya. Kaibigan ko lang ang katext ko, sweetheart. Hindi bang babae? Nag-init ang pisngi ko. Bakit? May sinabi ba ako? Tumawa siya. Wala. Sinasabi ko lang para hindi ka mag-isip. Sabi niya. At hinarap pa sa akin ng cellphone na hawak niya. Siyempre, tinignan ko din. Oo nga, mukhang kaibigan niya ang katext niya na may pangalang Caster. May bagong message pa na dumating. Naniniwala ka na? Ngumuso ako. Wala naman akong sinasabi ah. Nakangising kinurot niya ang pisngi ko. Ang cute mo talaga, sweetheart. Ang sarap mong kainin. Nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya. Bakit parang iba ang kahulugan sa akin noon? Ibinaling ko na lang ang tingin sa labas. Gutom lang ako kaya kung ano na naiisip ko. Ilang sandali pa ay dumating na ang pagkain namin. Kasama ng waiter ang isa pang lalaki na tila manager ng restaurant at magalang nakausap si Lloyd. Patingin-tingin lang ako sa kanila at nakikinig sa pinag-uusapan nila tungkol sa restaurant habang ang waiter ay inilalapag isa-isa ang mga pagkain namin sa lamesa. Pagkaalis ng dalawa ay kumain na kami. Sunod-sunod ang subo ko dahil gutom na talaga ako. Ang sarap ng torta nila at daing na bangus. Tiningnan ko naman si Lloyd. Malalaki din ang subo niya. Tumikim ako. Mukhang madalas ka dito ah. Sabi ko, halata kasing kilala siya ng manager at ng ibang staff dito. Yes, because I own this place, sweetheart. Kaswal na sabi niya. Muntik akong masamit sa sinabi niya. Sa'yo tong restaurant? Di makapaniwalang tanong ko. Yeah, ito ang una kong negosyo at may 2 na itong branch. Mabagal akong napanguya sa sinabi niya. Yayamanin pala siya. May paupahan pa siya. May resort at may restaurant pa na 2 na ang branch. Baka nga may iba pa. Nakakalula naman siya. Gaano ba kalaki ang kinikita ng isang pulis para makapundar ng mga negosyo? Oo nga pala. Ang sabi niya may family business sila na pinamamahalaan ng mga magulang niya. Siguro, malaking business yun. Dinampot ko ang baso ng iced tea at uminom. Gumuso ako. Ang yaman mo pala, sabi ko. Gunot noong tumingin siya sa akin habang umunguya. Nilunok muna niya ang kinakain niya bago nagsalita. Hindi naman. Nakakaluwag-luwag lang at ang lahat ng yun ay galing sa sariling pagsisikap at tiyaga ko. Wow! Di siya no? Parang bigla akong nahiya. Ako kasi, walang tiyaga at mainipin. Walang pumapasok na pera, puro palabas, puro add to cart. Kung hindi pa nga si Chang ang mahawak ng ATM ko, hindi ako makakaipon sa bangko. Ikaw, pwede ka ring magnegosyo kung gusto mo.
Kayang-kaya mo yun? Suggestion niya. Saka na, mag-iipon muna ako. Si Chang naman ang humahawak ng ATM ko kaya makakaipon talaga ako. May pagkagastadera kasi ako. Oo nga, sinabi sa akin ng tiyahin mo. Natatawang sabi niya, kapag nakaipon ka ng sapat, kung gusto mong magnegosyo o mag-invest, sabihan mo lang sa akin, tutulungan kita. Tumango-tango ako. Parang na-inspire tuloy ako mag-ipon palalo para makapagpatayo ng sariling negosyo. Kaya niya. Pagbaba namin ng sasakyan ay sinalubong kami ng isang may edad na babae na may nakasulat na manager sa tag na nasa dibdib niya. May ilang staff din na nasa likod niya ang bumati sa amin. Halata sa mukha nila ang tensyon kahit mga nakangiti. Paano ba naman? Ang sungit ng mukha ng amo nila, akala mo may regla. Ginitian ko na lang sila nang tumingin sila sa akin at ginitian din ako. Let's go, sweetheart. Untag ni Lloyd at hinawakan ng kamay ko. Narinig ko naman ang pagsinghap ng mga tauhan niya. Nahiya naman ako at napayuko. May ilang mga guests kaming nakasabayan na papasok at dumiretso sa reception desk. May ilang mga tauhan pa na binati si Lloyd pero, wapakal san lolo mo, sungit. Nandito kami ngayon sa office niya. Dito kami dumiretso at may gagawin daw muna siya. Mamaya na lang daw kami mag-iikot sa resort. Sabi ko nga, ako na lang mag-isa. Excited na kasi ako mag-ikot-ikot. Iba-iba na ang resort kesa sa huli kong itong nakita. Ang dami nga talagang nagbago. Halos hindi ko na ito nakikilala. Ang kaso ay ayaw niya akong payagan mag-ikot mag-isa. Baka daw kasi may lokong guest na bumastos sa akin. Di, wala na akong nagawa kundi hintayin na lang siyang matapos sa ginagawa niya. Nagbabasa siya ng report at sales ng resort. Napapabuntong hininga pa siya at nagsasalubong ang kilay. Nasa loob din ng opisina ang manager, head ng security, supervisor at ilang staff at tila naghihintay ng hatol. Halatang kabado 20 sila. Nagigets ko naman kasi yung amo nila na terror ang itsura, parang nangangagat. Ako naman ay inabala muna ang sarili sa cellphone. Kausap na niya mga staff niya o mas tamang sabihing pinapagalitan niya bagamat mababa lang ang boses niya pero ganun pa rin yun. Parang may nilabag yata ang mga itong rules kaya beast mode si lolo mo. Hininaan ko ang volume ng pinapanood kong reels, baka pagalitan din ako Bumalik na kayo sa trabaho niyo. Maautoridad na utos niya sa mga ito at niligpit na ang mga papel na nasa lamesa niya. Yes sir. Sabay-sabay na sabi ng mga staff niya. Pasensya na po talaga sir. Hindi na po mauulit. Hinging pa umanhin ng manager niya. Dinanguan lang ni Lloyd. Aliana. Po, bakit? Natatarantang tanong ko. Kasi naman nakakagulat. Bigla niya akong tinawag. Tinaasan niya ako ng kilay. Pakilakang pinto. Utos niya. Napasimangot ako at nautusan pa nga. Pero sumunod na rin ako. Pagkalak ko ng pinto ay akmang babalik na ako sa couch nang tawagin na naman niya ako. Come here. Utos niya. Habang matiim na nakatitig na naman sa akin at prenteng nakasandal sa leather chair niya at parang doon na nakadekwatro pa, lumuso ako. Ano naman kayang iuutos niya? Lumapit ako. Bakit? Hinawakan niya ang kamay ko at hinila. Napatili ako. Bumagsak ako sa kandungan niya.